Sa 8 taon ko kasama Theo, ang unang pag-ibig niya ay nagtulak sa akin sa ilog. Pero pinagsorry niya ako sa kanya. Dahil ayos ka lang, humingi ka ng tawad kay Gina, at kalimutan na natin to. Siya ang nagtulak sa akin sa ilog. Hindi ako nahulog doon ng mag-isa. Ikaw mismo ang tumalon para lokohin Theo at makuha ang simpatiya niya. Hindi ako! Tama na, Esme. Kailan ka naging ganitong mapaglalang na sinungaling? Theo, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Ang hairpin ko. Itinapon ni Esme ang hairpin na binigay mo sa akin sa ilog. Kailangan kong hanapin yon. Umalma ka. Hanapin mo ang hairpin na yan, o wag kang umuwi. Theo, bumalik ka. Theo. Simula nang bumalik ang Gina, naging fiancé mo ako sa pangalan lang. Pero patuloy kong pinilit. Ngayon, ayoko na. Theo, tapos na tayo. Hi, Esme. Para makita Tio, kasama niya yung babae sa ospital. Shush! Alis na kami. See you? Swerte mo dahil mabait siya. Kahit sino pang babae, ay siguradong pagagalitan ka. Talaga bang nahulog ang Teo sa babae? Pero naghain na sila Esme para magpakasal. Kahit gaano siya kagaling, kung hindi siya mahal, ano ang silbi? Pasok! Morning, Joe. Kailangan kong bawiin ang aplikasyon ko para sa kasal. Magandang umaga, Joe. Kailangan kong i-withdraw ang application ko para sa kasal. Oh, anong nangyari? Kahapon lang ito isinumite ni Theo. Hindi pa ito naaaprubahan ng mga nasa taas. Bakit mo kailangan ngayon? Tinatapos mo na ba? May mali sa mga detalye ko. Kailangan kong itama ang mga ito bago natin i-resubmit. Buti naman. Akala ko si Gina Fox ang nagdudulot ng problema ulit. Heto, ikaw ang nobya ni Theo. Kailangan niyang tumigil sa pakikipag-ugnayan kay Gina. Hindi maganda ang itsura. Kakausapin ko siya. Salamat, Joe. Pero okay lang. Ngayon, ang pag-ibig ay dapat ayon sa sarili mong mga tuntunin. Pag-ibig sa sariling mga tuntunin? Plano kong talikuran ang Western University at gugulin ang aking mga araw bilang asawa ni Theo. Wala nang saysay ngayon. Pasukan sa loob ng 5 araw. Theo, malapit na akong umalis para magsimula ng bagong buhay nang wala ka. Lagnat si Gina mula nang mangyari yung insidente sa ilog. Masyado siyang may sakit para alagaan si Meg, kaya dito na sila titira ng ilang araw. Linisin mo ang kwarto mo para sa kanila. Tito Theo, siya yung masamang babae na nanakit kay Mommy. Ayoko sa kanya. Theo, hindi tayo kailanman nagustuhan ni Esme. Hindi siya papayag dito. Umalis na tayo. Ano? Ano? Gusto mo ang kwarto ko, di ba? Sige, tara na. Mabuti. Dahil inamin mo ang pagkakamali mo, pwede nang laktawan ang paghingi ng tawad sa pagtulak sa kanya sa tubig. Hindi ko na rin ito ipagpapasakit sa iyo ang pagkawala ng hairpin. Pero si Gina hindi pa ganap na gumagaling. Bilang magiging asawa ko, responsibilidad mo ang alagaan silang dalawa. Sige. Anong ginagawa mo sa kwarto mo? Wala masyado. Naglilinis lang ako ng mga lumang gamit. Ihahanda ko ang kwarto nila.
Umupo ka. Matagal ka nang hindi nakakabili ng bagong damit. Nag-ipon ako ng pera sa loob ng maraming taon para mapalitan sa mga materyales na ito. Pag ikinasal na tayo, pwede ka nang gumawa ng bagong damit. Sabihin mo sa akin kung may ayaw ka. Pwede kong ipapalit. Singsing, hikaw, pulseras, at kuwintas. Ang mamahal siguro nito. Ginamit mo ba lahat ng ipon mo? Nakikipag-engage na tayo, kaya dapat tratuhin kitang mabuti. Walang saysay na ang lahat ng ito ngayon. Theo, ayaw na rin kita. Ngayon, Inumin mo habang mainit. Salamat, Theo. Theo, ang laki ng mug na ito. Ang sarap sa pakiramdam. Ang temperatura ay sakto rin. Tito Teo, pwede bang tawagin na lang kitang tatay ko mula ngayon? Esme. Saan ka pupunta? Paano ka? Bakit ang lamig ng kamay mo? May sakit ka ba? naayos ko na ang kwarto para sa kanila. Sa guest house na lang ako. Si Gina at Meg, sa kwarto mo. Ikaw, sa master bedroom, kasama ko. Theo, Mali ang naiisip mo o lasing ka lang. Esme, huwag kang matigas ang ulo. Alam mo namang, hiningi sa akin ni Gina ang asawa niya. Hiningi sa'yo. Naalagaan sila bago siya mamatay? Naalagaan sila bago siya mamatay? Kailangan kong panagutan yon. Kailangan mong panagutan yon. Mabuti. Hindi ka naman sinisisi ni Gina sa nangyari. Kaya, makiramdam ka naman. Huwag mo kong ganyanin. Hoy, Theo. Theo, wala akong pakialam kung anong gawin mo kay Gina. Kaya, pakiusap, huwag mo kong pakialaman. Naaprubahan na ang kasal natin, at ang kasal ay ilang araw na lang. Bakit ka ganyan? Oo, ilang araw na lang ang kasal. Pero wala kang alam sa mga plano natin, di ba? Ano to? Ano bang nangyayari sa'yo? Kung ayaw mong magsama tayo sa kwarto, sa labas na lang ako matutulog. Siya. Lumabas ka. Kakaiba na siya mula nang malunod siya. Ay, hindi. Hawak niya ang marriage application.
Anong karapatan mong galugarin ang mga gamit ko? Lumabas ka. Ang sama mo! Ayoko sa'yo! Ang sama mo! Esme, anong ginawa mo kay Meg? Bantayan mo ang anak mo. Wala siyang karapatang hawakan ang mga gamit ko. Papalampasin ko ito. Pero balang araw, ang mundo ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ano naman kung ginagalugad niya ang mga gamit mo? Ikaw at si Theo ay hindi pa kasal. Wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito. At kahit na kayo ay, palagi niya akong mamahalin ng higit sa'yo. Anong karapatan mo? Alam mong karapat-dapat ka dyan. Ikaw, Anong nangyayari dito? Anong problema? Theo. Ayos lang kami. Huwag kang mag-alala. Tito Teo, sinigawan ako nitong masamang tao. Sinigawan ako at sinampal si Mommy. Humihingi ka ng paumanhin ngayon din. Walang pag-asa. Theo, maliwanag na si Esme ay ayaw tayo dito. Mas mabuting umalis na tayo. Hindi ka pa rin gumagaling. Saan ka pupunta? Esme, humingi ka ng tawad. Esme, humihingi ako ng paumanhin. Wala akong ginawang mali. Hindi ako ang dapat humingi ng paumanhin. Hindi ito negosasyon. Ito ay utos. Humingi ka ng paumanhin ngayon din. Inuutusan mo ako? Akala mo ba ito ay hukbo? Hindi ako isa sa iyong mga tauhan. Esme, hindi ko maaaring pakasalan ng isang babaeng lubhang selosa. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin, ibabasura ko ang ating aplikasyon kaagad at ikakansela ang ating kasunduan. Kung talagang mahalaga sa iyo ang ating pag-aasawa, alam mo sana na ibinasura ko na ang aplikasyon natin para sa kasal. Esme, huling beses ko na itong sasabihin. Humihingi ako ng paumanhin. Aalis na ako sa lungsod na ito makalipas ang 4 na araw. Hindi na kailangang magdulot ng karagdagang gulo. Mas mabuti kung hindi niya malaman na kinuha ko ang aplikasyon natin para sa kasal. Sige, hihingi ako ng paumanhin. Mabait na bata ka. Tanging ang isang matalinong, makatuwiran, at maunawaing babae ang karapat-dapat maging asawa ko. Gina, mali ako mula pa sa simula. Hindi ko dapat pinagitan kayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi kita pipigilan na makasama si Theo. Ano man ang gusto mong gawin sa kanya, at saan man mo gusto itong gawin, hindi ako tututol. Hindi ba ang pocket watch ang sagisag ng ating pag-ibig? Nasa nanay ko dapat iyon, bakit nasa iyo? Bakit mo bawiin ang simbolo ng pagmamahal natin? Dapat sinarado ko ang maleta ko para hindi nakapasok ang batang yon sa mga gamit ko. Binuksan ko yon, ilang araw na ang nakalipas. Anibersaryo ng mga magulang ko sa susunod na araw. Pupunta sana ako sa sementeryo para ipakita sa kanila. Kasalanan ko. Magkakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Dapat magbigay tayo ng respeto sa mga magulang mo. Sasama ako sa'yo. Palalampasin ko ang mali mong ugali ngayon dahil sa tatay mo. Ay, salamat sa kabutihan ng loob mo. Magsisimula na ang bagong buhay ko. Sa isang araw na lang. Salamat, Gina. Pasensya na, Esme. Hindi ko alam kung kakain ka, kaya hindi kita nilutuan. Theo, Esme, kasalanan ko lahat ito. Huwag mo idamay si Theo. gusto ko lang malaman kung sasama ka ba sa akin sa sementeryo. Kung hindi, aalis na ako. Nangako ako sa'yo, kaya syempre pupunta ako. Ako na ang magdadala nito. Theo, Anong problema? medyo nahihilo ako.
ikaw ang may kasalanan. Masama ka. Tinulak mo ang nanay ko sa tubig. At ngayon, may sakit siya. Ayoko sa'yo. Tibayan mo lang, dadalhin ka namin sa ospital. Mauna na kayo. Kapag okay na si Gina, magkikita tayo sa sementeryo. Tay, natanggap ako sa kursong Mechanical Engineering sa Westin. Nabili ko na ang tiket ko at aalis ako bukas. Tay, Nay, patawarin niyo ako. Kapag nagsimula na ang pag-aaral ko, hindi na ako masyadong makakadalaw sa inyo. At saka, Tay, hindi ko matutupad ang huling hiling mo. Hindi ako magpapakasal kay Theo. Theo, hindi mo man lang tinupad ang huling pangako mo sa akin. Kung hindi ka sumipot, hindi na kita hihintayin ulit. Rico, anong ginagawa mo? Sabi ng kapatid ko, hindi pa nyo na isasagawa ang kasal nyo. Gusto pa kaya ni Theo sa'yo? Kung hindi ka birhen? Huwag kang maglakas loob. Hahabulin ka ng pulis. Kung iwan ka ni Theo, ang kapatid ko ang karapat-dapat na maging asawa niya. Ito na ang huling babala ko. Bitawan mo ako. Huli na para magmakaawa ka? Puta? Hoy, ikaw! Rico, kawawang Rico ko. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Gina, Teo, nabaliw si Esme. At sinaksak ako. Ang dami kong dugo. Esme, kung may problema ka sa akin mo ilabas, hindi sa kanya, bakit mo siya sinaktan? Bata pa lang siya. Sinubukan akong asaltuhin ni Rico, kaya sinaksak ko siya habang tumatakas ako. Theo, kailangan mong maniwala sa akin. Esme, wala ka bang hiya para gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na kasinungalingan? Mabait na bata si Rico. Hindi niya kailanman gagawin ang ganoon. Gina, Theo, kanina, pumunta si Esme sa trabaho ko. Nang malaman niya na ikaw ang nagbigay sa akin ng trabahong iyon, nagalit siya at nagsimulang magsigaw at manakot sa akin. Ngayon, pagkatapos ng trabaho, bigla niya akong sinalubong at sinaksak ako ng gunting na nagsisigaw na papatayin niya ako at sinabing si Gina ay maninira ng pamilya. kaya lumabas na rin ang katotohanan. Esme, sinaktan mo ang kapatid ko para maghiganti sa akin. Tio, siya ang nobya mo. Hindi ko ito gagawing mahirap para sa iyo. Rico, kalimutan na natin ito. Hindi tayo maghahabla. Theo, ilang taon mo na akong kilala. Siguradong hindi ka naniniwala sa sinabi nila, di ba? Tumahimik kayong lahat. Mr. Astor, sa sandaling matapos ang aming investigasyon, pakakawalan na namin ang iyong nobya. Hindi na kailangan. Officer, sundin ninyo ang tamang proseso. Detenihin siya hanggat kinakailangan. Walang espesyal na trato para sa kanya. Theo, hindi ka ba naniniwala sa akin? Esme, talagang nabigo mo ako. Akala ko simpleng selos lang ng babae ito. Pero ngayon, sinaktan mo na nga ang isang tao. Dapat mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Bukas na ang alis ng tren ko. Hindi ako pwedeng manatili dito. Theo, nakikiusap ako sa iyo. Maniwala ka naman sa akin. Nakikiusap ako. Kailangan nating pigilin ang iyong ugali. Pwede kong palampasin ang maliliit na bagay, pero iba na ito. Sinaktan mo ang isang tao. Pag-isipan mo ito sa mga araw na ito. Babalikan kita sa loob ng 3 araw.
Officer, maaari ba akong makiusap? Kailangan kong makita ang isang tao. Esme, nakausap ko na ang pulisya. Pakakawalan ka nila ngayong araw. Kung may tutol si Theo, direkta siyang pumunta sa akin. Sa lahat ng mga taong ito, nakita namin kung gaano mo kamahal si Theo at kung paano mo rin kami minahal, mga kasama. Pero si Theo ay, Joe, maraming salamat. Kahit saan man ako magpunta, palagi kang magiging. Parang kapatid sa akin. kung ganoon, bilang iyong kapatid, hayaan mong ihatid kita sa istasyon ng tren. Joe, paalam muna. Ingat ka. Salamat. Theo, hindi na tayo magkikita pa muli sa buhay na ito. Sunduin ko ba siya? Matatakutin talaga siya sa dilim. Ngayon lang. Sa susunod, hindi na ako magpapadala. Theo, ang aga-aga. Saan ka pupunta? Sasagipin ko si Esme, babalik ako agad. Asawa siya ng magiging kapitan. Kung palalayain mo siya ngayon, magmumukhang inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. At saka, lalo lang siyang magiging matapang na magpatuloy sa masamang ugali. Mas mabuting hayaan mo muna siyang magpalamig sa loob ng ilang araw. Ako ang magdidisiplina sa kanya pagbalik niya. Pero, Theo, Mr. Aster, bakit ka napakaaga? Sakto, mayroon akong para sa iyo. Nasaan si Esme? Umamin na ba siya? Kung aaminin niyang nagkamali siya, pwede kong palampasin. Kalimutan mo na. Masyadong matigas ang ulo niya. Ako na lang ang bahala sa kanya mamaya. Palayain mo siya. Ay, hindi mo ba alam? Si Miss Bloom ay umalis na. Ano ang sinabi mo? Umalis siya kagabi. Nakakagalit, asawa ko siya. Dapat alam niya na hindi dapat siya gumanyan. Pero sabi niya, hindi siya asawa mo. Sabi niya na ibigay ito sa iyo. Sabi niya na ipapaliwanag nito ang lahat. Ang pulseras na iyon ay simbolo ng pagmamahalan namin. Dapat nasa nanay ko iyon. Bakit nasa iyo? Bakit mo kinuha ang simbolo namin pabalik? Kinuha ko iyon noong nakaraang araw. Anibersaryo ng magulang ko sa 3 araw. Gusto kong dalhin iyon sa puntod nila. Tinanggal niya ng palihim ang aplikasyon namin para ikasal. Esme, hindi ako pumayag dito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ko papayagan. Theo, hindi na tayo magkikita pa sa buhay na ito. Esme. Esma. Tulungan mo akong isuot ito. Magiging simbolo ito ng pangako mo sa akin na magiging tapat tayo sa isa't isa. Naway pagpalain tayo ng Diyos ng mahabang at masayang relasyon. Hindi ko ito tatanggalin kailanman. Theo, kung masira ito, dapat kang bumili ng panibago para sa akin, hindi ba? Esma. Hoy, Esme. Esma, Esme, hindi ko ito papayagan, Esme. Esme, hindi ko naman sinabi na ayaw kitang pakasalan. Theo, gising na.
Ayaw niyang pakasalan ka. Nagpunta siya, nag-iisa, may lagnat, para bawiin ang aplikasyon. Pero wala kang napansin. Paano niya nagawa yun? Bakit hindi mo siya pinigilan? Ginutay-gutay ng anak ni Gina ang aplikasyong yun sa harap mo. Pero wala kang ginawa. Hindi na babalik. Sayo si Esme. Hindi niya ako iiwan. Tantrums lang yan. Akala niya, pag nagbanta siya na ikakansela ang kasal, magpapatalo ako. Hindi ako naniniwala na yung babaeng sumunod sa akin mula pa noong 10 siya, nag-alaga sa akin, at nahumaling sa akin, ay magtataksil sa akin. Theo, wala pa kaming natatanggap na balita tungkol kay Esme. Tatawagan kita kaagad kapag may narinig ako. 3 araw na. Patawarin kita sa huling pagkakataon. Esme, kapag bumalik ka, isusumiti ko ulit ang aplikasyon natin. Hindi ako naniniwalang kaya mo na iwan ang lugar na ito o ako. Theo, nasaan si Esme? Matagal na namin siyang hindi nakikita. Tingnan mo, siya ang nagturo sa akin kung paano ito itinatapa. Gusto ko siyang pasalamatan ng maayos. Kailan siya babalik? Babalik siya sa loob ng ilang araw. Nag-away ba kayong dalawa? Napakabait at magiliw na babae niya. Dapat mong tratuhin siya ng maayos o masasaktan mo ang kanyang puso. Hindi pa ba ako nakagawa ng sapat? Binigay ko na sa kanya ang lahat ng meron ako. Hindi ba lahat ng atensyon mo napunta na sa babaeng iyon, si Gina? Hiningan ako ng yumaong asawa niya na alagaan sila. Kailan pa naging ibig sabihin nun ang pag-uwi sa kanya sa bahay? Narinig ko ang anak ni Gina na minsay sinabihan si Esme na ikaw ang kanyang ama, na sila ang pamilya mo, at dapat umalis si Esme. Kahit sino maliban kay Esme ay sinampal na siya dahil doon. Ano? Meg, anong itinatago mo? Wala! Ibigay mo sa akin. Tama na. Kailan ka naging ganito ka manipulat at sinungaling? Theo, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Yung hairpin ko. Itinapon ni Esme sa ilog yung hairpin na binigay mo sa akin. Kailangan kong hanapin yun. Kailangan kong hanapin yun. Kumalma ka. Hanapin mo ang hairpin na yun o huwag ka nang umuwi. Hindi ba sinabi ni Gina na itinapon ito ni Esme sa ilog? Meg, bakit nasa'yo ito? Sagutin mo ako. Sagot. Hindi ko alam, Tito Theo. Talagang hindi ko alam. Theo, naaresto ulit si Rico. Samahan mo ako sa presinto. Theo. Theo, Gina. Kailangan mong tulungan ako. Ayos lang. Wala akong ginawang masama. Wala namang ebidensya nang arestuhin nila ako. Anong nangyari? Bakit niyo siya inaresto? May nag-report na may lalaking nanakit ng babae sa isang eskinita ilang araw na ang nakalipas. Ang lokasyon ay tumutugma sa lugar na inilarawan ni Miss Bloom. Gusto sana niyang i-report ang insidente ng araw mismo, pero tinawag siya para sa isang urhenteng bagay. Ano? Kasinungalingan yan. Pinag-isahan ako. Kahit na nandoon siya, hindi yon nagpapatunay ng kahit ano. Mabait na bata si Rico. Hindi niya kailanman gagawin ang ganito. 5 saksi ang tiyakang nakakilala kay Rico Fox bilang ang salarin. At saka, muling kaming nag-interoga sa kanya at puno ng mga pagkakasalungatan at iba sa dati ang kanyang salaysay. Malinaw na nagsisinungaling siya. Sinalakay ni Rico Fox si Guy Enjing Bloom at sinubukan siyang pagbintangan. May sapat na ebidensya na kami ngayon para isakdal siya sa sexual na pagsalakay. Theo, kilala mo na ako simula pa noong bata ako. Sigurado akong hindi ka naniniwala sa kanilang kasinungalingan? Esme, talagang nabigo mo ako. Akala ko ito ay maliit na selos lang ng isang babae, pero ngayon, sinalakay mo ang isang tao. Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Theo, pakiusap, nagmamakaawa ako. Maniwala ka sa akin, pakiusap.
Tio, tulungan mo si Rico. Siya lang ang kapatid ko. Kung may mangyari man sa kanya, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Ang kapal ng mukha mong habulin ang babae ko. Magbabayad ka para dito. Tio, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo si Rico. Bata pa lang siya. Sigurado ako. Malaking pagkakamali lang ito. Hindi na siya bata. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Nang arestuhin namin siya, ipinagmamalaki niya ang malakas niyang bayaw na maglalabas sa kanya kahit anong gawin niya. Hindi yan mga salita ng isang walang muwang at inosenteng bata. Alam na alam niya ang kanyang ginawa. Pero mapapatawan siya ng kamatayan dahil sa panggagahasa. Ano ngayon? Dinahilan niya ito sa sarili niya. Hindi, pakiusap. Gina, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Theo, sa ngalan ng ating mahabang pagkakaibigan, tulungan mo si Rico. Kung makukulong siya, sisirain ang buhay niya. Kung nagtagumpay si Rico, ang buhay ni Esme ay masisira rin. Nararapat lang ang kapalaran niya. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pwedeng mangyari to. Kasalanan niya ang lahat. Ang putang inang yan, ang nambola sa akin. Kasalanan niya kung bakit nasa ganito akong sitwasyon. Gina, bakit hindi mo tinapos ang trabaho? Dapat noon mo pa siya inilunod. Tumigil ka, Rico. Gina, bakit hindi mo tinapos ang trabaho? Dapat noon mo pa siya inilunod. Tumahimik ka, Rico. Nakokompronta si Rico. Hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Theo, huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Siya ang nagtulak sa akin sa tubig. Paano pa ba? Ako mapupunta sa tubig? Ikaw ang tumalon ng kusa para makuha ang simpatiya ni Theo. Hindi totoo yan. Tama na. Esme, kailan ka naging ganito ka manipulatibong sinungaling? Theo, hindi ka ba naniniwala sa akin? Gina, ikaw pala ang nagsisinungaling sa akin mula pa noon. Gina, kaya ikaw ang sinungaling. Palagi. Itinulak mo si Esme sa ilog. At hindi niya kinuha ang iyong pantali, di ba? Hindi, Theo. Maaari akong magpaliwanag. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit. Itinulak mo siya sa ilog. Ano pa ang mayroon ka na kinainangan mo? Kaya, ito na ang totoong ikaw. Anong biro? Kilala kita sa loob ng maraming taon, ngunit parang nakikita kita sa unang pagkakataon ngayon. Esme, kahit saan ka man naroroon, kailangan kitang maibalik. Tapos na ang klase. Halos hindi ko na nga naiisip si Theo nitong nakaraang 2 buwan. Akala ko, ang buhay na wala siya ay magiging napakalaya at napakaganda. Tingnan mo siya, ang ganda talaga ni Esme. May isang tao mula sa kanila ang nanliligaw sa kanya. 2 buwan pa lang, nakakuha na siya ng 20 hanggang 30 sulat. Narinig ko, suplada raw siya. Binalik lahat ng sulat nang hindi binubuksan. Palaging nakakalusot ang mga magagandang babae. Aaron. Hoy, Aaron! Tingnan mo siya. Di ba maganda si Esme? Ikaw ba ang kausap ko? Tama ba ang napuntahan mo? Eto, kunin mo ang jacket ko. Ang puting damit mo ay medyo nakikitaan. Salamat. Walang problema. Ibalik mo sa susunod na klase natin. Tara na. Esme, may mga sulat ulit para sa iyo. Pero, nabaklas ng kaunti ang sobra. May pera sa loob, pero wala akong kinuha. Nandyan pa lahat. Pasensya na. Okay lang. Salamat. Hindi mo ba babasahin? Babalik mo na naman sa postman? Patungkol sa pera? Pinapabalik mo lahat ng sulat mo nang hindi binubuksan. Kahit ang postman kilala ka na ngayon. Pero sino ba talaga ang sumusulat sa'yo? Yung taong hindi na importante. Sige, kung ganoon,
Baka hindi siya importante sa'yo, pero malinaw na importante ka sa kanya. Kung hindi, hindi siya magpapatuloy magpadala ng sulat at pera. Minsan, ang mga bagay na huli na parang wala nang saysay. Theo, anong ginagawa niya rito? Imposible. Hindi niya iiwan si Gina para habulin ako sa buong bansa. Ang biglaan kong pag-alis at ang paglaban ko, tiyak, ang yabang niya ay hindi papayag sa lahat ng yon. Pinalik lahat ng sulat niya nang hindi man lang binuksan. Ang pasensya niya ay dapat maubos na rin. Esme? Esme? Okay ka lang ba? Ah, okay lang ako. Tara, kumain tayo. Si. Naghuhugas ka ng jacket ni Aaron, ha? Hindi ko inaasahan na mag-aalala si Aaron sa'yo. Parati siyang mukhang malayo at cool. Huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Mukha lang siyang malamig sa labas. Si. Kaya, kailan ka magbabalik ng jacket? Maganda kayong dalawa magkasama, parang isang pagtutugma sa langit. Hindi mo ako mapapalayas ng ganun kadali. Sasama ako sa'yo. Hindi ako makapaghintay na makita kung paano ang espesyal na sandaling ito magaganap sa inyong dalawa. Huwag kang mag-engot. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko nga maaalala ang kanyang pangalan. Pero naaalala niya ang iyo. Oh, wala kang ideya kung paano gumagana ang isip ni Aaron. Ayos ka lang ba? Masakit ang tiyan ko. Kailangan kong tumakbo. Esme, huwag mong ibalik ang jacket. Dapat kang maghintay para sa akin. Paumanhin, magbigay daan, pakiusap. Hoy, ingat! Pasensya na talaga. Pasensya na doon. Ayos ka lang ba? Esme, Esme, pinalaya ko na siya. Kaya, bakit? Makita ko siya ulit, nasasaktan pa rin ako? alisin mo ang mga kamay mo sa kanya. Pasensya, pero hindi ako sumusunod sa utos. Pag ganyan ang trato mo sa akin, lalo akong hindi bibitaw. Huwag mo siyang hawakan. Ito ang aking paaralan. Wala kang autoridad dito. Tapos ka na maglabas ng sama ng loob? Kung oo, sumama ka sa akin pauwi. Tapos ka na sa pagraran? Kung oo, sumama ka na sa akin pauwi. Wala tayong sabay na tahanan. Nang dinala mo sina Gina at Meg sa bahay mo, sila na ang naging pamilyang pinili mo. Maaari kong ipaliwanag, sinusunod ko lang ang huling hiling ng kaibigan ko. Sumpa ko, walang nangyaring hindi nararapat sa pagitan namin. Ako ay hindi kailanman na interesado sa kanya mula pa sa simula. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Wala na akong pakialam. Huli na ang lahat para sa mga bagay na yan. Theo, ikaw at ako ay tapos na. Pero asawa mo ako. Anong asawa? Ex-boyfriend mo lang kita. Kailangan dalawa para maghiwalay. Hindi ako pumayag dito. Kailangan ng dalawa para maghiwalay. Hindi ako pumayag dito. At saka, okay lang na ibinalik mo lahat ng sulat ko nang hindi binuksan. Pero bakit tinanggihan mo ang pera? Sapat ba ang kinikita mo para mabuhay? Magalit ka sa akin, pero huwag mong gawin ito sa sarili mo. Hanggang ngayon, akala mo nag-aartista lang ako? Alam kong problema si Gina, pero hindi na siya magiging problema mula ngayon. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Yung luma mo na dumihan, kaya pinagpalit ko ng bago para sa iyo. Ayaw ko nito. Theo, ni Katiting, hindi ka nagbago. Wala kang respeto sa akin.
Wala kang pinagbago. Wala kang paggalang sa akin. Esme, Hindi ka nakinig sa akin. Kaya naniwala ka kay Gina nang idawit niya ako at hinayaan si Meg na apihin ako. Ikaw lang ang iniintindi mo. Walang nagbago. Mula nang tinanggal ko ito, naging basura na ito sa akin. Pero sa kayabangan mo, sinubukan mo pa rin pilitin akong isuot ito. Theo, nakakasuka ka. Ayaw ko nito. At ayaw ko sa'yo. Tio, naiintindihan mo ba? Ayaw ko na sa'yo. Lumayo ka. Sa akin mula ngayon. Esme, Tigilan mo na ako. Hindi mo ba ibabalik ang jacket ko? Hawak-hawak mo pa rin. Ano? Gusto mo? Ayaw mo bitawan? Pasensya na. Nakalimutan ko. Nalabhan ko na. Salamat. Okay lang. Matanda na ako. Hindi ako ganoon kapeti. Umiyak ka na lang kung gusto mo. Huwag kang magpigil. Hindi kita huhusgahan. Hindi ako umiiyak. Huwag kang ganong katigas ang ulo. Baka bumalik sa'yo. Esme, hindi mo ako isinama ng isauli mo ang jacket ni Aaron. Hindi naman maganda yon. Pero hindi ako magagalit tungkol dyan. Ibabahagi ko pa rin sa'yo yung bago kong nakakatuwa. Dapat magbasa ka pa ng mga libro. Mas mabuti yon kaysa sa puro kalokohan lang. Naku, Esme! Ay Esme! Makinig ka sa'kin. May bago raw na matangkad at guwapong lalaki sa eskwelahan. Kapitan siya. Palagi siyang nandito sa paligid. Sa susunod, isasama na kita. Theo, Oo, siya nga. Paano mo siya nakilala? Di ba't karaniwan kang di lumalabas? di ba galing siya sa Sutton? Bakit siya? Nakatira? Sa Westin? Ay, sino bang may pakialam dyan? Guwapo siya. Gusto ko lang talagang tingnan sila. Sofia, wag mo ngang isipin yan. Oo, gwapo si Ginoong Aster, pero wala yon sa atin. Dito lang siya lumipat dahil yung asawa niya ay pumasok sa kolehiyo. Ah, ganun ba? Ay, sayang naman. Ang tagal na nung huli kong nakita si Theo. Akala ko, yung taong mapagmataas tulad niya ay aalis na. Pero lumipat pala siya sa Westin. ito ang paborito mo. Gulay at mantika ang palaman. Mainit-init pa, kahit na may maagang klase ka. Siguraduhin kumain ng almusal. Akala ko malinaw na ang sinabi ko. Grabe naman to. Kapag pinangalanan mo, dumadating. Kakabanggit lang ni Sofia kay Ginoong Aster. At ngayon, bigla siyang sumulpot sa ilalim mismo ng dorm natin. Wow, nakita nga niya. Nakita ko rin siya. Sabihin mo nga, sa tingin mo ba, yung asawa ni Ginoong Aster ay nakatira sa parehong building sa atin? Hoy, Esme. Nakita mo ba si Ginoong Aster ngayon? Hoy, Esme. Nakita mo ba si Mr. Aster ngayon? Anong itsura niya? Gwapo ba? Ano ba? Si Esme kasi, sobrang mahiyain. Kahit nasa harap niya, sa harap niya, hindi niya mapapansin. Totoo yan. Esme, pinabigyan ka ni Mr. Aster ng sulat na ito. May pera sa loob. Nag-aalala siya na baka kulang ang pera mo at mahirapan ka sa buhay. Sabi niya, okay lang kung ayaw mong makipagkita sa kanya, pero kailangan mong tanggapin ang pera. Esme, ikaw yung asawa ni Mr. Aster, di ba? Yung sulat na natanggap mo dati, galing din siguro sa kanya. Nag-aaway ba kayong dalawa? Kinansela na namin ang kasal. Kaya, hindi na ako ang kanyang asawa. Sofia, salamat sa pagtulong ngayon. Pero, pwede bang huwag mo magdala ng mga bagay mula sa kanya sa akin sa susunod? Sige, talagang nasa panig ako. Si Sofia na mahilig sa chismis, wala bang mga tanong para sa akin ngayon?
Siguro ay hindi maganda kung ayaw mo sa akin na banggitin ito. Sa kanyang pag-uugali na ganoon, ayaw mo pa ring tanggapin ang pera. Kaya, siya ang mali. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang ng chismis. Hindi ako makikialam sa iyong privacy. Oo, kami rin. Salamat. Plano kong ibalik ang pera kay Theo kapag nakita ko siya ulit. Bigla siyang sumusulpot ng walang babala tuwing may pagkakataon. Ngayong gusto kong ibalik ang pera, hindi siya nagpakita sa matagal na panahon. Nakikita mo siya? Siya si Esme Blume. Nakita mo ba siya? Si Esme Blume yan. Ay, siya pala yun. Maganda siya. Hindi ko inaasahang gagawa siya ng ganyang mga bagay. Hindi talaga natin masasabi ang libro sa pabalat nito. Anong pinagsasasabi ninyo? Anong ginawa ko? Masamang babae ka, papatayin kita, masamang babae. Esme, masamang babae ka. Kasalanan mo lahat ito. Ayaw na ni Tito Teo kina mommy at sa akin. Ni hindi man lang siya umuwi. Esme, maninira ng pamilya ka. Kasalanan mo ang lahat. Ayaw na ni Tito Teo kay mommy at sa akin. Ni hindi na siya umuwi. Huwag mong husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Mukha kang mabait at matapat palagi. Pero, palihim kang iskandalosa. Nandito ang asawa at anak ni Theo para harapin ka. Nakakahiya ka sa eskwelahan natin. Hindi ako maninira ng pamilya. May anak si Theo. Hindi ba't ginagawa ka nitong maninira ng pamilya? Dapat kang paalisin sa eskwelahan. Esme, matagal na kitang hinahanap. Hindi talaga madali ang maghanap ng tao sa Westin U. Nagkita lang tayo ng mapagtanto ng kalahati ng mga tao sa eskwelahan na kailangan kanilang hanapin. Hindi ba't dito ka pumunta para kumalat ng chismis ng sadya? Hindi mo naman talaga gusto na umayos ang buhay ko. Nagpapanggap ka lang ngayong mabait? Nasaan si Theo? Hindi ko alam. Paano mo naman hindi malalaman? Dito siya lumipat dahil sa'yo. Mas maganda sana ang oportunidad niya sa Sutton. Anong kinalaman ko doon? Ikaw, Wala ring kinalaman sa'yo. Ni hindi mo nga malaman kung nasaan siya sa huli. Masamang babae, maninira ng pamilya. Inaapi mo na naman ang nanay ko. Hindi ako makikipagtalo. Bata lang naman siya. Pinalaki mo siyang sinungaling. Hindi ka ba nababahala sa mga kahihinatnan na haharapin mo kapag nasa totoong mundo ka na? Humingi ka ng tawad sa akin. ang kapal ng mukha mong turuan ako. Ikaw muna ang dapat mag-alala sa sarili mo. Kung ayaw mong masira ang pangalan mo, sabihin mo sa akin kung nasaan si Theo ngayon. Naging tanga ako noon, kaya ayaw kong makipag-away at iwan si Theo. Pero wala na si Theo sa akin ngayon. Sa tingin mo, tiisin ko pa kayong mag-ina na walang modo na nagkakagulo sa harap ko? So, sinasadya mong itago ang kinaroroonan ni Theo. Tingnan ninyo ito, mga kaibigan. Pinag-iinitan ako ng babaeng manlolokong ito. Bakit naman naglabas ng isang walang hiyang manloloko ang prestihiyosong Westin U? Gina, hinahanap mo si Theo ng napaka-agresibo at galit. Hindi ka natatakot na makita niya ang tunay mong kulay? Anong lakas ng loob mong mang-asar sa akin? Sinabi kong hindi ako mananakit pabalik kay Meg, pero hindi ko sinabing hindi kita sasaktan pabalik. Anong karapatan mong saktan ako? Hindi mo ba alam na matapang ako? Kulang ba ang isang sampal? Esme, binabalaan kita. Dapat mong malaman ang lugar mo. Umalis ka kaagad. Lumayo ka kay Theo. Tigilan mo na siya. Kung hindi, araw-araw akong pupunta rito para magkagulo. Mukhang hindi pa sinasabi sa'yo ni Theo. Matagal na kaming naghiwalay ni Theo. Wala na akong pakialam sa relasyon ninyong dalawa. Itinuturing mo siyang kayamanan. Pero tanungin mo kung pareho ang nararamdaman niya. Imposible yan. Isinuko mo ang katayuan bilang asawa ng kapitan? Hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala kahit anong mangyari. Kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala. Eksakto! Kami ni Mama ay hindi kailanman maniniwala sa'yo. Isa ka lang masamang babae na puno ng kasinungalingan. Ilang taon ka nakasama ni Choteo. Bakit mo bigla na lang susukuan? Esme, nagpapahirap ka ba sa pagpunta mo rito sa Westin?
Gusto mo bang mag-guilty si Tio at hindi makamove on? Paumanhin po? May bago na siya ngayon. Si Theo ay nakalimutan na. Ikaw, Alam ko, mas magaling ako kaysa kay Theo. Talagang maninira ng pamilya si Esme at isang magaling na manloloko. Una, nanloko siya ng may asawa. Ngayon, pati kaklase niyang lalaki ang target niya. TSAs, si Aaron ay hindi lang isang ordinaryong estudyante. Siya ang apo ng mga Holt mula sa Baxter. May tanong ka ba? Kung wala, alis na kayo dito. Hindi ko naman sinasadya siyang pag-initan. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Theo. Pero ayaw niya nga lang magbigay kahit ng simpleng impormasyon sa akin. Mukhang tanga ka. Ano? Masyado kang bobo para maintindihan kami. Ikaw? Huwag kang magpanggap na inosente at magpakabiktima. Hindi yan epektibo sa akin. Naranasan ko na yan lahat dati. Pinabayaan na niya si Theo matagal na. Kung hinahanap mo siya, hanapin mo sa ibang lugar. Walang kwentang tanungin siya. Ang mabuting lalaki mong si Theo ay itinapon na parang basura niya. Naiintindihan mo na ba? Kahit isang tanga ay dapat makaunawa na sa puntong ito. Hindi ako naniniwala na susuko siya kay Theo ng basta-basta. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Eksakto. Ang masamang babaeng ito ay nanatili kasama ni Tito Teo sa loob ng 8 taon. Imposibleng susuko lang siya. Maninira ng pamilya siya. Meg, sabi mo kasama ko si Tio sa loob ng 8 taon. Pero hindi ka pa nga aabot ng 8 taong gulang. Sino ba talaga ang maninira ng pamilya dito? Mga kasama, ako ay makatarungan at matuwid. Wala akong ikinatatakot sa mga chismis. Kung may mabuting paghuhusga ang isa, dapat nilang makita kung sino ang tunay na maninira ng pamilya. Masyadong bata si Meg para maintindihan. At ikaw rin ba? 5 taong gulang lang siya. Pero kasama ko si Theo sa loob ng 8 taon. Sino ba talaga ang manloloko? Alam kong umaasa ka na si Meg ay anak ni Theo, pero hindi siya. Mas alam mo ito kaysa kanino man. Huwag mong lokohin ang sarili mo habang nagsisinungaling sa iba. Ang kapal ng mukha. Dinala siya rito ni Gina para linlangin at manipulahin tayo. Napakabata pa ni Meg, pero madali na siyang magsinungaling. Hindi lehitimong asawa si Gina. Bakit siya ganoon, katapang? Muntik na tayong maloko. Nang inis pa tayo kay Esme. Sobra na si Gina. Umalis ka na dyan. Layas! Lumabas! Umalis ka. Lumayas ka. Lumabas ka. Esme, swerte mo ngayon. Hintayin mo lang. Huwag mong isiping tapos na ito. Palagi kitang nakakasalubong tuwing ako'y may problema. Salamat dahil handa kang isakripisyo ang reputasyon mo para tulungan ako ngayon. Salamat din sa pagpili mong maniwala sa akin. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Ang nangyari ngayon ay nagpaisip din sa akin na oras na para tapusin ang relasyon ko kay Theo. Kumusta? Hinahanap ko si Theo. Esme, marami akong ginawa para malaman kung nasaan si Theo. Akala ko ba nasa military base ka para lang lokohin siya? Kumusta po? Sino ka? Ako si Gina Fox. Narito ako para hanapin si Theo Astor. Itong babaeng ito, si Esme, ay matagal nang ginugulo siya. Matagal na. Malinaw na niyang ipinahiwatig na wala na siyang interes sa kanya. Pero pumunta siya sa base militar para gambalain siya. Nakakahiya naman. Kailangan mo lang iparating ang mensahe ko sa kanya. Pero, Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Naiinis si Theo tuwing nakikita niya siya. Kung ma-offend mo siya dahil sa kanya, siguradong parurusahan ka niya. ito. Gina, mahirap na siguro ang buhay mo ngayon. Ano? Ikaw, anong pinagsasasabi mo? Kung gumaganda ang buhay mo, nasa loob ka na sana ngayon. Hindi ka lang nandito nagbabadya ng kung ano-ano. Natatakot kang makita ko, si Theo. Hindi alam ni Theo na pumunta ka sa eskwelahan ko para manggulo, di ba? Ikaw, Nanggulo siya sa eskwelahan mo? Theo, nahanap na kita. Anong gulo ang ginawa niya? Naapektuhan ka ba? Theo, bakit hindi mo sinabi sa akin na lumipat ka sa Westin?
Nagbuwis ako ng ilang buwan sa paghahanap sa iyo. Bakit hindi mo man lang ako tingnan? Anong ginagawa mo sa Westin U? Sabihin mo sa akin. Pumunta ako doon para lang hanapin si Esme. Gusto ko lang siyang tanungin tungkol sa kung nasaan ka. Pero tumanggi si Esme. Nasabihin sa akin. Nagpakalapit pa siya sa ibang lalaki habang iniinsulto ako. Gina, nagkagulo ka na naman kay Esme. Gina, ikaw ba ang nanggulo kay Esme? Hindi ako. Sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Gina, kahit na nagsinungaling ka, ayokong sirain ang pangako ko kay Adam. Nang umalis ako sa Sutton, nag-iwan ako ng ilang tao para alagaan kayo ni Meg. Sa pagtingin ko ngayon, hindi dapat kita binigyan ng pag-asa. Kung ganito ang sitwasyon, titigil na ako sa pagbibigay sa iyo ng buwanang gastusin. Mula ngayon, hindi na siya papayagang pumunta rito. Opo, Ginoo. Pasok na tayo. Nangako kang aalagaan mo ako. Kahit saan ka pumunta, isusunod ko si Meg at susunod sa'yo. Huwag mong isipin na iiwan mo kami. Nakulong si Rico. Wala na akong kamag-anak. Ikaw na lang ang maaasahan ko. Huwag mo akong iwan. Gina, hindi ka dapat umasa sa iba, kundi sa sarili mo. Ayoko sa kabastusan mo. Pero umaasa rin akong magigising ka. Alagaan mong mabuti si Meg habang may oras ka pa. Theo. Umupo ka. Esme, bakit ka narito ngayon? Hindi ko nagamit ang pera. Hindi mo kailangang magbigay ng pera. Kina Gina at sa akin. Wala akong naging anuman kay Gina. Hindi kailanman nagkaroon ng anumang pagiging malapit sa pagitan namin. Sumpa ko. Gusto mong mag-aral? Kaya. Hindi kita gagambalain. Maghihintay ako hanggang kumalma ka na. Dati kong inisip na hindi mo ako gaanong gusto dahil gusto mo si Gina. Pero ngayon, nalaman ko na wala ka ring nararamdaman para sa kanya. Theo, ikaw lang ang mahal. Mau. Sa wakas, na-realize ko na ngayon. Noon, hindi ko alam kung paano magmahal ng isang tao. Pero mula ngayon, matututo ako. Bukas, mag-apply ako para lumipat sa Rosby. Hindi mo na ako muling makikita. Alam kong ikaw lang ang pinaniniwalaan mo. Ang tanggihan ka ay walang saysay. Sinasabi ko ito sa iyo ngayon para makita mo kung gaano ako determinado. Pupunta ka sa Rusby? Oh, Mahirap ang buhay sa Rusby. Kailangang itago ng lahat ang kanilang pagkakakilanlan para sa pagiging kompidensyal. Hindi sila pinapayagan na lumabas ng Rusby sa loob ng maraming taon. Dapat maglaan sila ng sarili sa pagsasaliksik. Hindi sila makokontak ng mga tagalabas. Esme, ikaw ba ay nagiging malupit sa iyong sarili para lang iwan ako? dati, nakakulong ako sa isang maliit na mundo. Ang buong mundo ko ay umiikot lamang sa iyong kaligayahan, galit at kalungkutan. Pero pagkatapos kong lumabas, naunawaan ko na. Maraming posibilidad ang buhay. Ang pagpapaunlad ng isang bansa ay maaaring mahirap. Ngunit hindi. Ibig sabihin ay hindi ito makabuluhan. Esme, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Theo, maghiwalay na tayo dito. Malawak ang mundo. Magkita na lang tayo kung magkita. Sana ay magising na si Gina sa katotohanan sa lalong madaling panahon. Ikaw rin. Esma, Lubog na ang araw. Tapos na yon. Ngunit ito ay simula pa lamang ng aking maliwanag na kinabukasan. Makalipas ang 2 taon, lumitaw din si Aaron. Kumunot ang kilay niya nang tingnan ako, tulad noong unang beses kaming nagkita. Makalipas ang 3 taon, naging kami ni Aaron. Mag-asawa, lumapit kayo. Makalipas ang 5 taon, ikinasal kami ni Aaron. Ngitian mo. Ayos. Huwag galaw. Sa wakas, mayroon na naman akong tahanan.
Makalipas ang 6 na taon, nagkaanak ako ng isang napakagandang sanggol. Anak, ang anak ko. Theo, alam kong miss mo pa rin si Esme. Pero hindi ka na bata. Panahon na para bitawan mo na at magpatuloy. Maayos naman ang buhay ni Esme. Nagpadala siya ng liham sa akin at sa tatay mo ngayong taon. Nagpakasal na siya. Nagkaanak siya ng isang batang lalaki ngayong taon. Masaya na siya. Maayos naman ang buhay niya kahit wala ka. Pero, pakiramdam ko, hindi na ako naging maayos mula nang mawala siya. Naiintindihan ko na ngayon. Ang nasirang bagay ay hindi na maayos muli.